Ilang mahirap na pamilya mula sa Baseco, Maynila, pagkakalooban ng DILG ng lokal na pamalaan ng ligtas at disenteng pabahay. Narito ang ulat ni Ria Fernandez. 18 taon nang hindi mapanatag ang loob ni Imelda Bagulong. Paano kasi maaaring i-demolish anumang oras ang kanilang tahanan sa Baseco, Maynila dahil nakatirik ito malapit sa daan ng tubig. At sa tuwing may tag-ulan, isa rin sila sa mga unang apektado ng baha. Kaya para sa kanya, mahalaga talaga ang pagkakaroon ng isang disente at permanenteng bahay. Ang inaasahan po lang namin yung sariling pamamahay. Hindi kami tatagpo sa lansangan, huliin kami kung saan kami pupunta. Yun lang po namin ang hinihingi sa gobyerno. Isa lamang si Imelda sa mga bibiyayaan ng sariling tirahan ng lokal na pamahalaan ng lungsod Maynila sa tulong ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ito'y matapos lagdahan nila DILG Secretary Mar Rojas at Manila Mayor Joseph Estrada ang 2 pahinang Memorandum of Agreement na siyang nagpatibay ng kanilang proyektong pabahay para sa mga informal settlers families o ISFs. Gusto kong ipaliwanag itong pinirmahan na papeles sa pagitan ng national government at ng local government ng Manila. 2 dokumento ito na siyang magbibigay kapangyarihan sa DILG at sa lungsod ng Maynila na ponduhan 100 milyong piso na halaga ng mga medium-rise buildings dito sa Baseco. Magalak na tinanggap ni Estrada ang housing seed grant ng DILG sa kanyang lungsod dahil makatutulong umano ito sa laban nila kontra kahirapan. In Manila has the highest level of poverty incidence. Manila has the highest number of jobless people. Dagdag pa ng alkalde, kaugnay ng naturang proyekto ang direktiba ni Pangulong Aquino na bigyan ng ligtas at produktibong komunidad ang ating mahihirap na mga kababayan. Batay sa saliksik ng One Safe Future, mahigit 60,000 pamilya sa Metro Manila ang nakatira sa tabing ilog at estero na itinuturing na mapanganib na lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.